Good morning mga Kuya Dods. Isang panibagong araw at panibagong pakikipagsapalaran naman po. Hindi totoo yan. So today we're going to have another vlog for day dive adventure. So abang-abang po kayo mga Kuya Dods. Siyempre, bago umalis, kailangan i-check muna natin yung ating mga gagamitin para pagdating doon sa laot is kompleto. Madaldal ka eh. Ngayon napag-usapan namin kami lang ni Dudes Mac ang lalabas at yung mga ibang kasama namin is may mga profession kasi sila. Ang iba nagtutour guide doon sa El Nido Town, ang iba nagtuturo sa high school. Oh my God! Wow! Kami muna ni Dudes Mac ang lalabas at Sa classroom may batas. Bawal lumabas o bawal lumabas. mag-adventure ngayong araw, no? Galing ha? Okay, syempre mga dudes, bago umalis, i-double check muna ang lahat ng gagamitin. Unang-una, kung nandyan ang yung pana. Ayan mga dudes. Check, and then weights, okay, check. And then knife, diving knife, okay. And then fins. Okay, and then yung ating wetsuit, and then yung ating buoy. Of course, hindi kasama yung kape. Ito, yung ulam at saka yung... Okay, I'm going to check yung tubig ko. Ito. Yan. Kailangan laging nag-checklist bago umalis mga dudes. So, ayan si Dudes Mac. Hello Dudes Mac, good morning! Pwede ba akong magkagawad? Oh, hell no! Good morning mga dudes. Okay. Yan, sinudouble check ko kung kumpleto mga gamit ko. Kasi mahirap na mga dudes pag umalis. Pagdating doon, may kulang. At, mahirap na, no? Hindi ka makakapag-dive. At ang kulang sa akin ay ang aking gloves. Okay? Shout out pala kay Uncle Jimmy, ang aking top fan. Good morning, dudes. Okay, ito yung sasakyan namin ulit as usual. Top down na naman papunta doon sa area. And then, boat 3 kilometers going to the salt water, no? Sa ilog kami dadaan ulit, okay? Prepare na kami mga dudes. Okay mga dudes, lakad na kami. Para patumbayan tayo ng buong may kapal. Maraming salamat at abang-abang po kayo mga dudes. Let's go mga Kuya Dudes! Diretso na kami sa bangka at okay na rin lahat. Ayan, meron tayong extra kasama. Dudes, Dudo. Malis tuloy. Bumaway na naman si Kagawa. Ayun mga Kuya Dudes, alis na kami. Sana may makuha tayong isda ngayon sa araw na ito. Napakaganda ng panahon at sana yung tubig ganun din, no? So abang-abang kayo mga Kuya Dudes at ready na kami for day dive.
Let's go! Once again, good morning ulit mga Kuya Dudes. Dito na kami sa area. Yan. Kung napapansin nyo yung this is Morgie Island. What? So, yung nasa likod ko na to is sa Morgie Island. Tinawag siyang Morgie kasi nung unang panahon, syempre yung mga ninuno natin, wala pang mga graveyard o mga libingan. So, lahat ng mga patay or from siguro Second World War or sa mga kung ano mang or sakit, nilalagay nila dito sa mga kuweba, sa kuweba ng Morgie Island. Kaya tinawag siyang Morgie is galing siya sa word na alam niyo yung morgue, di ba? Yung tapunan ng mga patay, ninisan ng mga ano yan. So naalala ko pa nung bata pa ako back in maybe 15 years ago. Pag nagpapasyal ako dito sa Morgie Island is marami ako nakikita mga bungo doon sa bawat kuweba ng island na ito. So kaya yan tinawag na Morgie Island kasi tapunan siya dati ng mga patay. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam. So this time we're going to have another adventure here mga dudes. Papansin nyo, doon sana kami sa kabila kaso malakas ang current kaya dito na lang muna kami, no? Abang-abang lang kayo mga Kuya Dudes at bibihis na kami. Ayan si Kuya Dudes Mac, nandun sa likod nagre-ready na. Magbihis muna si Kuya Dudes. Okay, ready na tayo mga dudes, no? Oh my God! Bababa na lang tayo at sana tuloy-tuloy yung ganda ng panahon. Sana pagpalain tayo ng pumay kapal at ingatan sa araw na ito, no? Abang-abang kayo dudes at huwag kalilimutan mag-subscribe, pakihit ang notification bell, and then kasama ka sa aming adventure. Siga ka ba? Let's go! Let's go! Let's go mga dudes! At ayun mga Kuya Dudes, start na ng ating adventure. Siyempre pag ikaw ay isang espero, baba muna tapos hanap ng ating first fish today. Siyempre sa mga ganitong mga uri ng corals mga Kuya Dudes ay talagang hindi mawawalan yan ng suno, no? Kung tawagin ay suno dito sa amin o grouper, isa sa pinakamamahaling isda dito sa El Nido. Kasi ang isdang ito ay talagang mahirap kunin pero sinasabi ko sa inyo, huwag nyo bastang titirahin kapag ito ay nakatagilid. Dapat hintayin nyong humarap ang isda nito para siguradong makukuha nyo. Gaya nito. Ayun, sapol mga dudes. Okay, kuhang-kuha natin ang angulo, no?
Our first fish of the day, Suno o grouper. Isa sa pinaka-expensive na isda dito sa El Nido. Lalo na kung bibili nito ng buhay. Ayan, syempre, pagkatapos natin malagay ang ating unang isda, baba ulit tayo. Dito naman Kuya Dudes, nagulat ako nung approaching pala ako sa bato at biglang may lumabas na isang malaking isda. Ayun, kung napapansin nyo. Okay, medyo mabilis, slow mo natin. Ayan, no, yung itim na yan, yung tinatawag na luba. So, nagulat ako nung dumaan siya sa harapan ko. Ang problema lang, hindi ako nakapadala ng light, kaya ayun, nakalusot siya. Sa susunod mga dudes, kapag dive tayo, kahit dive lang gagawin natin, huwag natin kalilimutan yung flashlight kasi nga may mga territorial fish na kapag nakita ka, isusuot agad sa bato. Ang pinakamainam na gawin dyan ay kailangan lagi kang may flashlight para makuha natin yung isda, lalo pa na isda na malalaki. Nandun talaga yan sa ilalim ng bato. Okay mga Kuya Dudes, pumunta muna tayo sa isang isla kasi kailangan kong bumili ng Colgate. Medyo nagpapag yung mask ko. Another one. So bibili muna tayo. Actually may laro ako dito, hindi lang ako naglaro ngayon kasi gusto ko mamana. Pero yung mga kasama ko nandiyan naglalaro. Bibili muna ako ng Colgate. Humingi ako ng tubig kasi walang tubig si Dudes Mac. Salamat ha. Salamat sa inyo. Shout out sa inyong dalawa dyan. Vlog yan. Shout out kay Uncle Manik. Bawa. Nice. Ayan, pumatol pa sa basketball ito yung baragatan, no? Baragatan. Hindi pumatol dito. Last 9, 8, Shout 7, out. 6, 5, Shout out sa ating mga 4, Wala na, finish na. Yan, kumuha akong Colgate kasi naiinis ako nagpapag. Ganyan pala pag bago pa yung mask, nagpapag. So, hirap gumalaw. Kunti pa lang din ang huli ko pero kahit pa paano may pangulam na. Ang hinahanap ko yung pangbenta na lang. Wala pa akong pambenta. Ay, ano, may isa akong grouper dyan. Ayan. Ayun, balik na kami sa area dude. Mga kuya dudes, balik na muna kami. Ayun, syempre mga Kuya Dudes, pagkatapos natin makabili ng ating toothpaste, balik na tayo sa ating Pagi Spear Fishing. Okay, dito nga bumaba si Kuya Dudes at nagtry ako mag fish call. At may mga lumapit namang mga kuneho, mga isdang kuneho o fish, ayan sa aking harapan. Akmang titirahin ko na sana Kuya Dudes, kaso nagtingin pa ako sa may bandang kanan ko na baka may iba pang lumapit na isda. Ayan yung mga rabbit fish oh. Medyo malabo lang pero yan sila. Pero nung napatingin ako sa may kanan ko, nakita ko yung isang malaking saging-saging. Ay syempre, doon na tayo mga dudes. Ayan, sapul tuloy siya. Galing ha?
ayun na nga, sapol ang ating saging-saging sa araw na ito. O kung tawagin sa English ay banana. What the fuck? Hindi, joke lang. Yellowtail snapper ang tawag dito. Kaya naman, di na mabiro. Yan. Napakalaking yellowtail snapper ito. Nasa 1 kilo ito mga dudes, no? At itong isda na to ay napakasarap sa sigang. At syempre mga dudes, pagkatapos natin mailagay ang ating huling saging-saging, drop ulit tayo. At this time, nag-drop ako sa bato. Syempre nag-face call ulit. At syempre, lapitan ng mga isda. Kapag nag-fish call ka kasi dito, mas mabilis makalapit yung lifty. Ayan sa harapan ko. Gusto ko sanang tirahin kaso may ibang nakaagaw sa akin ng pansin. Ito lang ang kinuha ko. At ayun, sa pula naman mga kuya dudes, ang isa sa mamahaling isda ulit. Suno na naman ang nadali natin mga dudes, no? So ibig sabihin hindi ko kinuha yung yung lifting. Doon ako nag-focus sa suno kasi mas masarap ito, diba? Yung mga ganitong species ng grouper, mas madali silang makita kung ang area mo ay malapit sa mga mangrove kasi may halo na salt precious water. Diyan niya sila malimit nakatira sa area na kung saan malapit sa mga mangrove. At ito namang isang nahuli ko ay hindi ko nakuna ng video. Akala ko kasi naka-open mga dudes, hindi pala. Yung isdang ito ay tinatawag sa amin na kadlitan o singsingan. Napakasarap nitong ihawin mga dudes. Ihaw, preto at saka sigang. Ayan, mabilis mo siya mapansin ng singsingan dahil sa may parte ng buntot niya ay may color white. Ayan, pag may nakita kaming ganyan, tinatawag namin yung kadlitan na singsingan. At dito naman mga dudes, drop ulit tayo. Siyempre, pag mga ganito ang visibility ng dagat ay kailangan mong magmatsyag at maghintay dahil hindi mo masyadong makita yung mga malalayong isda. So, ang kailangan mo dito, yung isda mismo ang lumalapit. Kasi ang mga isda sa mga ganitong coral reef ay masyadong curious. So, pag nakikita nilang may parang napapansin sila doon, sila na mismo lumalapit, no? So, ang area na to is marami ako nakikita mga swiftleets, kaya lang hindi lang gaano kalakihan. Pero kung pangulam lang hahanapin mo dito ay talagang makakakuha ka ng isda. Kagaya ng isdang ito. Ayun. Sa puno naman ng sweetlets, no? Kaya lang hindi kalakihan ito, maliit lang. Pangulam lang talaga ito mga dudes. Yung mga gusto rin kasi bumili ng mga ganitong maliliit lang isda kasi masarap nga naman ito isigang at saka prituhin. Dito naman, kung napapansin yung mga dudes, yung visibility ng tubig ay talagang hindi maganda. So, nakakapagod ang mag-hunting pagka ganito yung mga tubig natin dito o dagat. Kasi instead na magre-rest ka pa sa taas at bago ka bababa kung may makita ka ng isda, hindi mo magagawa sapagkat makikita mo ng isda kapag pumailalim ka kagaya nito.
Eto, hindi ko lang napansin na yung tutok pala ng aking GoPro ay nasa spear gun, kaya hindi ko nakuhaan masyado yung pagtama ng aking shot doon sa kitong. Pero good things, kuha pa rin siya at ito ang ating susunod na isda. At ayan na nga, sapul yung kitong o barangin kung tawagin dito sa amin. Pero ang iba, ang tawag dyan is samaran. Pero kitong din sa iba, narinig ko. Pero dito sa amin ay barangin kung tawagin. Masarap pamprito. At syempre, kailangan natin ulit mag-drop dahil nga ang visibility ng tubig ay hindi maganda. So, kailangan mong mag-drop sa ilalim at mag-antay ko anong isda ang lalapit, no? This time mga dudes, ganun pa rin, hindi ko pa rin naayos yung pag-ayos ng aking GoPro. Nakatutok pa rin sa aking spear gun, kaya hindi ko ulit nakunan yung isang isda na nahuli ko. Ito ay isang uri ulit ng rabbit fish na kulay puti naman siya. Ito ang ating susunod na isda. Ayun, syempre sapul naman yung isang rabbit fish na kulay puti. Okay na to, pandagdag sa ulam natin at pambinta mga dudes. Hindi naman talaga lumalaki yung isda ito. Yan na lang yung size niyan. Pero napakasarap nito kapag naprinito mo. At ito, drop naman tayo mga dudes kasi nga hindi natin nakikita ang baba. Kaya ang gagawin natin is magantay na lang muna ng konting oras, minuto sa ibaba para makalapit sa kung anumang isda ang makikita natin. Kagaya nito. Ayun, sa pulang grouper mga dudes, kaso natanggal yung aking shop doon sa bato, kaya pinakuha ko na lang muna kay Macmac. Sabi ko pakikuha niya na lang yung isda sa ilalim. Ayun, kung napapansin nyo kayo doon, nandun si Mac, Dudes Mac sa ilalim. Napakuha ko kasi yung natanggal na shop ko. Kaya itong aking huli. Ayan na naman ang aking huli. Isa na namang napakagandang grouper at napakamahal na isda. So sinasabi ko sa inyo mga dudes, ito ay napakasarap prituhin at isigang. Isa ito sa napakamahal na isda dito sa El Nido, lalo na kung ang kanyang timbang ay hindi lalampas ng 1 kilo at hindi bababa ng 5 gramo. At syempre ang buhay is, pero hindi lahat ng punta mo o sisid mo sa ilalim ay may lalapit o may mahuhuli kang isda. May mga pagkakataon talaga na kahit ginawa mo ng lahat at kahit na mag fish call ka pa ay talagang wala ka talagang mahuhuli o wala talagang lalapit. Ngayon naman sa mga pagkakataong ito, ginawa ko lahat at naghintay ako ng medyo ilang segundo. Pero kahit tumingin ako sa ibaba, sa itaas, wala talagang lumalapit na isda. Tapos ngayon, samahan pa ng panahon, masama pa yung panahon at kaya minsan mga ka-espiro, kapag wala talagang isda ay matuto naman tayong umangat na lang at bumalik na lang sa susunod na pag-drop natin. Malay natin sa pangalawang drop mo ay mayroon nang magpakitang isda. Huwag natin sasanayin ng sarili natin at pigilan natin at umabot tayo sa limit sa ilalim. Kaya kung napapansin natin na walang isda ay pwede na tayong magangat sa ibabaw at kumuhulit ng mahaba-habang hangin para sa susunod na pagtayo.
At ito na nga ka-Espiro, ano, nung pataas ako napapansin ko na malakas ang ulan. Kaya pagtingin ko sa ibabaw ay napakalakas ng ulan. Buti na lang ka-Espiro sa ilalim ako ng dagat at hindi ako nabasa. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! At itong na nga, dahil wala ako nahuli sa dive ko na yun, bumalik ako sa isang pwesto na kung saan na nakakakita ako ng lifty. At dito ako nakahuli ng susunod na isda sa araw na ito. At ayun, sa pulo nga isa sa family ng sweet lips fish na kung tawagin ay lifty, isa na namang pangulam mga dudes. At sa mga gandong pagkakataon mga dudes ay kailangan magtiyaga talaga sa pag-aantay sa ilalim. Hanggat kaya mo pa naman na magantay pa na kahit konting minuto ay antay mo lang, para lagi kong sinasabi sa inyo, iwasan ang umabot sa limit para hindi tayo magkaroon ng tinatawag na blackout. Siyempre after mga dive, so kailangan mo mag-rest muna ng almost 2 to 3 minutes para makarecover agad yung lungs mo sa mga nawalang oxygen. So yun nga, after na mag-rest, balik ako sa dive sa ilalim dahil kung sa ibabaw ka nga ay hindi mo makikita ang isda. So sa mga ganitong visibility ng tubig, kailangan mo talagang magtiyaga. Approaching ako sa ilalim mga dudes, napansin ko ang isang tribali or ang golden tribali. Hindi na makita masyado sa camera, pero ayan siya oh. Ang problema, hindi ko tinamaan. Sayang mga dudes, ang laki sana niyan. Hindi lang masyado makita sa video ko kasi nga malabo, pero nakakahinayang talaga. Sayang, yun lang sana ang pinaka magandang huli ko this day. Kaya lang hindi pinalad. So after ng mga ilang dive mga dudes, nag-decide na kami ni Dudes Mac na umuwi na dahil medyo hapon na rin. At kahit pa paano ay meron na tayong pang-ulam at pambenta. Ibibenta ko yung iba-ibang uri ng isda, lalo pa yung mga magaganda, pero mayroon akong isang huli dito na batfish o bayang, ipakikita ko sa inyo mga dudes. Ayan, ito ang aking huling batfish o bayang. Isang bayang na napakalaki, halos nasa 5 kilo. At lulutuin ko yan mamaya mga dudes sa end ng video nito. Ipapakita ko sa inyo kung paano magluto ng garlic butter fish na bayang, no? Panoorin nyo mga dudes at tingnan nyo at marami kayong matututunan.
mga dudes, after for fishing, ito na tayo. Catch in, cook, and set. No? Ito yung malaking isda kanina, yung bayang na tinatawag. Yung malaki kanina na nahuli ko na hindi ko nabidyohan. Ito yun. Sa iba kasi, parang hindi masyadong familiar sa bayang. Pero sa mga espiro, alam ko, alam nila yan. So ang ginawa ko, kinaliskisan ko, tapos nilinisan ko, tapos kinat ko siya ng ganito. Pagkatapos cut ng ganito, gagantuhin mo pa siya, tapos lagyan mo ng kunting asin, tapos piprituhin. Sinasaludoan kita. Piprituhin ko muna lahat, pagkatapos magmimix ako ng garlic butter. Garlic butter ko siya, sweet garlic butter. See? Napakasarap nun mga dudes, kahit try nyo. Prepare lang kayo ng garlic, of course. Ayan, kailangan prituhin muna, hiwa-hiwain ng ganito. Yan. Yung malaking isda kanina. Kung nahiwa-hiwa mo na ng ganito, piprito, tapos prepare ka ng butter, tapos sibuyas, paminta, bawang, at saka luya. Mamaya ipiprepare ko yan. Tapos mo ng prito, i-set aside muna natin. Tapos na natin prito mga dudes, set aside muna natin, tapos okay na rin yung ating ricado. Nice. Ayan, garlic, ginger, tsaka onion, no? Tapos siyempre oyster sauce. And then wala tayong buttered, so gagamit na lang tayo ng star margarine. Simulan natin ang pagluluto mga dudes, dahil gutom na ang inyong espero. So, mainit na yung kawali. Simula na ang pag-isa. Lagyan natin ng ketchup. Nice. Galing ha? Pagkatapos yan, dahil gusto natin sweet, dadagdagan natin ang sugar. Sugar. 1 tablespoon of sugar. Yan. Malapit na. At kapag ganito niya yung kanyang kulay, sabihin, pwede nyo nang ilagay ang inyong prito. Oh my God! Wow! Dito sa loob.
garlic butter fish. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Amoy pa lang. Ulam. Ayan ang ating garlic butter fish. Oh my God! Wow! Na bayang. Kung may bayang kayo, ganito lang gagawin nyo para napakasarap po nito mga dudes. Ha? Okay, kain na na. Hi, good morning mga Kuya Dudes. Panibagong araw at panibagong pakikipagsapalaran naman ang ihatid sa inyo ni Kuya Dudes. Bola lang yan. This time, magkakaroon ulit kami ng spear fishing with my group. Kasama si Dudes Makmak, si Dudes Albert, si Dudes Bong. Okay, this time pupunta ulit kami sa area na kung saan may nakakahuli kami ng mga King Mac. So, nakaugalian ko bago umalis ay of course pray and then check. Magkakaroon tayo ng checklist ng ating mga gamit para pagdating doon at hindi na tayo mawawala ng ano pa mang gamit dahil kailangan makumpleto ang gamit bago umalis. Itulitin ko pa ba? Okay? Then narito sa likod ko ang aking mga iba't ibang uri ng gamit. So, I'm going to check it. Okay? Tingnan nyo mga Kuya Dudes, kailangan sa mga ka-espero bago umalis, pray and then i-check yung lahat ng gamit para pagdating sa laot, hindi ka madidisappoint dahil wala ang isa sa mga special na gamit mo. Okay, of course mga Kuya Dudes, check natin ito. At nandito na ang ating pana. Yan. And then long fins, nandito na rin. Flashlight in case of may mga isda na sa ilalim ng bato. And then buoy. And then of course yung ating mast with hard case ng GoPro. And then weights. And then of course this ang ating diving knife. Huwag kalilimutan ang ating diving knife mga Kuya Dudes, that is really important. And then ang ating wetsuit. Yan. Kompleto. And then ating reserva ng mga pang shooting line. Of course the water. And then yung ating pagkain. Okay? So siguro naman kompleto na. Para mailagay na natin sa tamang lalagyan. Ayan. So abang-abang kayo mga Kuya Dudes kung ano ang ating mahuhuli this morning at kung ano ang ating maibibinta at mauulam. Sana'y pagpalain tayo at ingatan sa bawat pakikipagsapalaran na ating ginagawa. Hello Kuya Dudes, nandito na yung mga kasama ko. Hi! Okay. Maglalod na lang kami. Ayan. This is Dudes, Sir Albert, Sir. Oh, hell no! And ayun, si Dudes Mac. Yan. Tatlo kami pero may kasama pa kami isa. So abang-abang tayo mga dudes at sana makahuli tayo ng isda, no? Let's go! Sunduin lang namin na yung sa naming kasama mga dudes. Nandiyan siya sa loob. Ay, yung isa naming kasamang import. Ayan, isa sa pinakabitira ng maninisid. Si Dudes Toto. Oh my God! Eh, may-ari ng boat Hello, okay, nandito na tayo mga Kuya Dudes kung saan nakalagay ang ating bangka. And then, tawagin lang natin si Dudes Bong doon sa kabila. Yabong! Yan, tapos...
Kuya Dudes, parating na si Dudes Bong. 5 kami ngayon, si Dudes Bong, Dudes Tuto. Ayan, si Dudes Mac. Tsaka si Dudes Albo. Ito na yung Huminto kami kasi nagtataka kami kung bakit mabagal. Yung pala yung kalang ng bangka, hindi pa natatanggal. Tanga talaga. Sabi ko, iba kasi yung ako sa likod doon. Hindi natanggal, sobrang excited ng mga espiro. Ang kapira naman yan. Hindi na natanggal yung kalang ng bangka. Kaya parang hindi kami umaalis. Bilang. Ayan yung dahilan kung bakit hindi kami makaalis ng gusto. Nangyayari nga sa akin yun. May pumipigil yung pala, hindi natanggal yung kalang. Okay? Okay, nandito na tayo mga Kuya Dudes. Bis lang muna kami. Dito kami sa gitna. Sa gitna, espero. Yan. Dito kami kasama ko si Dudes Bong. Dudes Mac. Ayan si Dudes. Sir Albert. Ayan sa likod. Si Dudes Mac. Mac. Ayan si Dudes Tuto. At si Dudes Bong. Okay? So ito yung sisisirin natin. Ayan. Okay, let's go mga dudes. Let's dive in. Ayun, syempre, kailangan unang dive may mahuli agad tayo. Aba, ayun Kuya Dudes, may nagpakita sa aking mamahaling isda. Syempre, ano pa nga ba? Ayan siya. Hindi mo na mapansin dahil sa visibility ng tubig. Ayan, kitang-kita sa full sentido mga dudes ang ating unang isda sa araw na to. Isa sa pinakamamahaling isda dito sa El Nido, ang grouper o suno kung tawagin. Kaya nga ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Ayun, at isang napakagandang kulay ng grouper o suno kung tawagin. Isang mamahaling isda dito sa El Nido. At syempre pagkatapos ko mailagay ang ating unang huli, bumaba agad ako dahil may napansin ako kung Kuya Dudes na isa ulit grouper. Ayun oh. Yan, yari ka sa akin ngayon. Naku, isa pa, ikaw. Naku, napakailap mga Dudes. Isa na lang. Ikaw, naku, pinabayaan na lang.
Ayan Kuya Dudes, hindi siguro para sa atin kaya i-let go muna lang. Kaya pag hindi para sa'yo dapat i-let go mo para hindi ka masaktan. At dahil dyan ayun, may nagpakitang grouper ulit, malapit lang. Aalis din, susundan natin sa pool ka ngayon. Boss ay, diba? Sabi ko sa'yo, hanap-hanap lang at kunting tiyaga makakita ka. Isa na namang napakagandang isda at napakamahal. Isa na namang grouper ang ating nahuli sa araw na ito, mga Kuya Dudes. At ayun, sisid naman tayo mga dudes, mga espero. Hanap ulit tayo dito sa baba. May napansin akong isang napakagandang sono ulit o grouper. Hindi siya masyadong mapansin dahil nga sa visibility ng tubig, pero ituturo natin. Ayan siya mga Kuya Dudes, sa harapan ko mismo. Ayan. Ayan mismo, tanong mo. Boom! O diba? Sabi ko sa'yo, diba? I am the one, the way your son don't need. Isa na namang grouper na napakasarap at napakamahal ang ating nadali ngayong araw mga dudes. Thank you very much sa buhay niyo mga isda. At mayroon na naman tayong pang ulam at pang benta. Dito naman mga Kuya Dudes, sa may malaking batong ito may napansin akong oriental swiftleets na mga mahigit na 1 kilo, kaya hanapin ko na siya. Syempre babawas tayo ng guma natin kasi baka tumama yung shop natin sa bato at hindi natin mahugot. Nandito ko lang siya napansin, kaya ang gagawin natin, ma-flashlightan natin. Nandyan siya kanina eh. Aba nako, parang nawala. Naku, hindi na natin makita mga dudes. Pero alam ko na sa kabila lang yan, hahanapin natin yan. Nandito lang kanina yun eh. Kaya ang gagawin natin, hahanapin talaga natin kasi napakagandang isda. Isa siyang swiftleets, oriental swiftleets mga dudes. Hahanapin natin siya. At ayun na nga mga dudes, sa sobrang excited kong mapana, hindi ko pala napindot ang aking GoPro. Tanga talaga. Kaya naman ayun, huli ko na nang nalamang nakaupal ang aking GoPro. Sayang naman mga dudes, hindi ko napindot. Well anyway, nakuha naman natin ang isang malaking oriental swiftleets. Thank you very much! Yahoo! Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Ayan, ito ang mukha ng aking huli ngayon, ang oriental swiftleets mga dudes, na kung tawagin ay lefty. Ito ay isang uri ng territorial fish mga dudes at sinasabi kong napakasarap isigang ang isdang ito. Maraming salamat sa iyong isda, maraming salamat sa buhay mo at mayroon na akong pangbenta. Lipat muna kami mga Kuya Dudes. Medyo hindi maganda yung panahon dahil nagsusubas ko. Ayan o. Pero tuloy ang laban. Tuloy. Pakita ko lang yung aming unang area. Huli sa unang area. Uy. Ayan. Charan. Hop. May sumamang isa. Ayan. Ito ang oriental swiftleets. Woo. Dali rin. Pero may isa pa akong ganito kukunin mamaya. Ayan. Suno ang mga mamahaling isda. Ayan. Ayos, unang area pa lang. Okay, lilipat kami dun kung saan nakahuli kami ng malalaking isda nakaraan. Okay, let's go. Kaya dudes, nandito na tayo sa isang area ulit na kung saan At ayun mga Kuya Dudes, masama ang panahon. Kailan ka kaya hihinto ulan? Sabi ko, Lindo, stop. At ayun mga dudes, sige kahit malakas ang ulan, hindi tayo patitigil. Let's go, let's dive in mga dudes.
Ayun sa pagbaba, isa sa nagpapatibok ng ating puso pag tayo naghihintay ng isda, bigla nating makita ang ating turtles. Tumitibok ang puso natin sa gulat. At syempre, unang baba, unang sisid, may nagpakita agad na grouper ulit mga dudes. Ayan, naglalakbay, naghahanap ng jowa, patingin-tingin, ngunit hindi pa natin titirahin yan sapagkat ang isdang ito, hihintay nating humarap. Dahil kapag ito'y humarap, gaya nito, aim and take the shot like boom! O diba mga dudes, basic, lagi kong sinasabi sa inyo, kapag na-encounter nyo yung mga ganitong isda, hintayin nyo munang humarap bago nyo kalabitin ang inyong spear gun. Ayan, isa naman sa mga idea mga dudes, kung napapansin nyo ang kanyang dot sa katawan, nagpapahiwatig lang na mas mahal ito kaysa sa ibang suno o grouper na ating nakuha. Kapag nakita mo na para siyang ublong, ang tawag doon ay ublong. Yun ay class B na suno, pero ito ang class A. Kakaiba ang kanyang mga tuldok-tuldok sa katawan. Kaya mga dudes, pag nakakita kayo nito, mas magandang buhayin nyo at bibilin talaga sa inyo ng mahal. Pero dito sa atin, spear gun, spear fishing, and then binta ng mura dahil patay ang isda. At dito naman mga dudes, sinuportahan ko si Dudes Mac. Ayun siya sa ilalim. Meron siyang sinisilip sa malaking bato. Kaya mga dudes, kailangan nyo mag-dive with body. Sa mga ganyang pagkakataon, mas napapansin at natitingnan nyo ang isa't isa. Don't dive alone. Para sa mga kapwa ko pero it's better na mag-dive na mayroong kasama para in case na may mga troubleshooting, mabilis nyong ma-actionan. Dito tayo mga dudes sa may mga kulapo. May napansin akong isang yellowtail snapper. Paalis na sana, pero hinabol ko pa. Alanganin na ang tera ko, pero let's aim and take the shot like this. Boom. Hindi ko alam kung nakahuli, pero napapansin ko nang may gumagalaw-galaw sa dulo ng aking spear. At nung try kong babain, ayun, nakita ko. Sapul nga pala siya mga kuya dudes. Ayan siya. May mga pagkakataon talaga na hindi ka panipaniwala. Akala ko hindi natatama. Yun pala, tinamaan pa. Parang siya, tinamaan sa iba at iniwan ka. Yun, isa na namang saging-saging. At kung ating i-Englishin, ito ay banana. Baka ngayon tuluyan kita. Biro lang mga idol, ang tawag dito sa English ay yellowtail snapper. Isa sa masarap isigang pagdating sa isda. Okay, at shout out para kay Mr. Nelbert Ortiga, ang ating top fan sa araw na ito. Sabi niya, sir, shout out at maraming nanonood dito. Mabuhay ka Nelbert Ortiga, salamat. At syempre, hindi rin pauli ang ating kaibigan from Manila, Sir Ron G. Moscate, shout out sa'yo sir. Salamat sa pagsuporta sa aking YouTube channel mga sir. At kung kayo'y nais magpa-shout out, mag-iwan lang po ng comment below sa ating message sa ating YouTube at isa-shoutout ko kasama pati ang kapitbahay mo. Ayan, ginabi na tayo mga dudes dahil masyado tayong addict sa spear fishing. Kaya ayun, ginabi ang mga kulukoy.
Kakarating lang namin. Kakarating lang ng mga adik. Tino ba? Ayan. Oh. Diba? Nagabihan kami kasi medyo malayo yung pinuntahan namin. Ang layo pa ng biyahe. Tapos medyo hibas pa. Ayan. Angat muna kami. Hello mga dudes, kararating lang namin. Ito yung huli namin. Ginabi na kami ng gusto. Laki ng Oriental Swiftlets. Ginabi na kami kasi medyo malayo yung pinuntahan namin eh. Pero kahit pa paano may pangulam na rin. Ayan. Ayan. Okay. Sana. Ayan. Suno. Yan yung huli namin mga dudes. Yan, salamat sa biyaya. Okay. Lutuan na. Thank you very much. Thank you.